Huwag kayong magdamdam kung hindi napakinggan o hindi narinig ang inyong opinion. Kasi kailangan namin kayo, actually mga kapatid. Praise God, sa ikakalago ng iglesyang ito, kailangan natin ang isa't isa. Amen. Hindi lang one way ang ministry natin. Dapat, mga kapatid, holistic ang ating ministry. So may mga good ideas kayo, creative ideas. Attend every fourth Sunday of the month, marinig namin ang mga bright ideas ninyo. Di po ba? Bakit manungkot kayo? Sabi ko, joy is the flag that you fly in the castle of your heart when the king is in residence there. Ang sabi doon, fly it high. Amen. Praise God. Kaya huwag magsimangot. Kasalanan ang magsimangot. Sa Joy Fellowship lang yan, ha? Sa akin lang din yun. Baka mayroon kayong ibang opinion. Kung may problema man kayo, praise God, kung nandito na kayo sa bahay-sambahan, mag-smile kayo. Dahil dito, God makes all things beautiful in our lives. Amen. Praise God. So kung may idea kayo, attend kayo mga kapatid, kailangan namin kayo. Alam nyo ba, na sa isang inumin, tulad na lang ng lime juice, di ba? Medyo maasim yun. Pero kung tamang-tama ang sugar, na hindi maapektuhan ang mga diabetic, ay ang sarap mga kapatid. May flavor. Alam niyo bang may flavor ang church? Ang local church may flavor yan. Kaya kung umuwi tayo, minsan may ibang flavor doon. Lalo na walang aircon doon, ibang flavor doon. Bawat congregation, mga kapatid, may aroma yan. May maramdaman ka sa spirit world. May atmosphere yun na tinatawag. At kailangang i-maintain natin yung apostolic atmosphere. Amen. Ang Holy Ghost atmosphere, mga kapatid. Hindi pa ako sa mensahe, ha? Pinatayo ko kayo kasi upo naman kayo ng halos isang oras. Ako dito nakatayo ngayon. So, ang flavor na yan, mga kapatid, ay tamang-tama lang talaga yan sa atin. Alam niyo ba, kahit isa lang ang wala, mabawasan lang 1 gramo ng sugar, 1 gramo ng ingredients, iba na ang lasa. Kahit ang general taste nandoon pa rin, pero ang lasang may pagkakaiba. Don't you know na ang bawat isa sa atin importante sa mixture, mga kapatid? Sa pagsamba natin, kaya kakaibang naramdaman. Kaya nga kung minsan nandoon tayo sa mission field, iba din ang maramdaman natin, kakaibang mixture doon eh. At dito rin mga kapatid, lalo na ang naramdaman ko sa hapong ito, kakaiba mga kapatid. Kasi kababalik lang ng galing sa mission. Praise God, may dala silang kakaibang tamis. Totoo. Kasi kung dito lang kayo at hindi kayo nagmi-mission, mga kapatid, nagiging maasim. Ang iba sa atin, maasim na. Amen. Pero kung nagmi-mission tayo, napapatamis tayo, mga kapatid. Praise God. At kung sama-sama na tayo dito, mga kapatid, kakaiba ang ating naramdaman. Praise God. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, payag ka ba sa sinabi ni Pastor? Ang sagot ko, mga kapatid, I don't care. Praise God, ang importante, nandito ang presensya ng Diyos. At sabi pa sa awit, Jesus is in the room. All things are possible. Jeremiah 31 verse 34, no more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord. For they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Matthew 6:14-15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Romans chapter 4, 7 and 8. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin.
So tatalakayin natin ang 4 reasons or major reasons. Ito maraming rason mga kapatid. Many reasons, but 4 lang sa hapong ito. Why I need to forgive. 4 na dahilan kung bakit kailangan kong magpatawad. Panginoon, tulungan niyo po kami sa hapong ito, Lord. May the fire of the Holy Ghost keep burning in our hearts. Lord, touch, O God, our minds, our conscience, our hearts. Touch, O God, our whole being, Lord God, as we, Lord, submit to you and hungry of your words, hungry of your presence in our lives, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa, alis kaming punong-puno ng kagalakan, punong-puno, Lord God, ng direksyon, revelation, nang gagaling sa iyo, Panginoon. And Lord, anoint all of us that are here. In Jesus' name, amen. You can be seated at palapakan natin ng malakas ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Praise be the Lord. Praise be the Lord. Hallelujah. The issue of forgiveness touches each of us every day. In review, at in continuation ito mga kapatid sa power of forgiveness. So regardless of the size of the offense, gaano man ang laki ng pagkakasala, forgiveness is not usually the preferred response. Ang pagpatawad ay hindi karaniwang tugon. No matter how big the offense, forgiveness is not a usual response. And there are 3 reasons na talakay natin last time why I can't forgive. Number 1, I don't understand what forgiveness is and what it isn't. Hindi ko naintindihan kung ano ang pagpapatawad. A failure to understand the true nature of forgiveness leads to prolonged bitterness, illegitimate fear, and unnecessary guilt, and prevents us from receiving and giving the most precious gift in life, forgiveness. Number 2, I'm riding the guilt-blame seesaw. Nakasakay ako sa guilt-blame seesaw. Our sense of self-preservation keeps us from forgiving. We don't want to give forgiveness and be left holding the bag of personal guilt. So, in reality, our guilt over our personal failures, ang mga pagkukulang, pagkakasala natin sa ating mga personal na kabiguan, in our relationship, sa ating mga relasyon, prevents us from forgiving others. Ang nagbabawal o nagpipigil sa atin na magpapatawad sa iba. Praise God. At ang pangatlong rason kung bakit ayaw nating magpatawad o we can't forgive mga kapatid, I can't give away what I don't possess. Hindi ko kayang ibigay ang hindi ko pag-aari. It is basically impossible to impart something to another person that you have not fully experienced. You can't give away what you don't possess. That's why, sabi nga natin last time, only the forgiven can truly forgive. Ephesians 4:32, and be you kind one to another. Tinignan ko ito talaga sa ang daming version sa Tagalog. Ang ganda ng pagkasali nito mga kapatid. Be you kind one to another. Hindi sinabi be you good. Pero sa Tagalog, maging mabait. Tanungin mo ang katabi mo, mabait ka ba? Tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Hindi po natin kayang ihiwalay, mga kapatid, praise God, ang pagtanggap ng pagpatawad ng Diyos kaysa pagbibigay ng pagpapatawad sa iba. Even as, gaya ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. That's the hinge, mga kapatid, relating God's grace to our forgiveness of others. Kandara pa ako, mga kapatid, pag-search, ano itong hinge sa Tagalog? Bisagra lang pala. Alam niyo yung pintuan, may bisagra. Diba?
Praise God. Ang bisagra ang nag-uugnay sa poste at saka sa pintuan. Kung walang bisagra ang pintuan, maraming problema. Amen. Pero ang bisagra, mga kapatid, na nag-uugnay sa biyaya ng Diyos, praise God, hallelujah, at sa ating pagpapatawad sa iba. There are at least two faulty arguments people use to demanding repentance before granting forgiveness. Ang iba ay magpatawad dahil may mga requirements sila. Amen. Hindi sila magpatawad bago maibigay nila ang mga bagay na ito. Number one, forgiveness needs to be earned. Ang papatawad daw ay kailangan kikitain mo pa. O babayaran mo pa. Amen. Those who demand that their offender earn forgiveness by demonstrating sorrow. Sabi nila, hindi kita patawarin kung hindi ka nalungkot sa ginawa mo sa akin. Di ba yun? Binali na natin yan last time, di po ba? Bakit pa niya kikitain ang iyong pagpapatawad? Praise God. Kinita ba natin ang pagpatawad ng Diyos sa atin? Hindi natin kayang bayaran. Amen. Hallelujah. The words, I'm sorry, may be momentarily relief to a wound, but they are insufficient in themselves to effect permanent healing. Ang sabi ng iba, basta sabihin mo lang sorry. Kung hindi ka maghingi ng sorry, hindi kita patawarin. Pero it doesn't effect permanent healing yung sorry. Praise God. We are not saved just because we told God, Lord, sorry. We are saved because He chose to forgive us. Ang isa na naman, mga kapatid, sa mga rason kung bakit or argument ng mga tao, praise God, maling argumento na ginagamit ng tao, mga kapatid, is forgiving an unrepentant person is unscriptural. Yung iba talaga marunong magdebate. Ang lalim ng kanilang pag-iisip, marunong pa sila sa Panginoon. This kind of thinking fails to note an important distinction. There is a crucial difference between receiving forgiveness and granting forgiveness. The issue of repentance is crucial to receiving forgiveness, but completely irrelevant to granting forgiveness. In other words, repentance is required for the offender, but should not be required by the offended. Amen. Romans 5:8, God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So before, let's state, mga kapatid, what forgiveness is not. No? Because we will define it biblically. It is not denying the reality of your pain. It is not letting your offender off the hook. It is not blaming you, the victim. At it is not unfair, for God can't do anything unfair. So if forgiveness is none of the above, yung sinabi ko, then what is it? The Greek word translated forgive carries the idea of release from some type of obligation. Follow after me. The Greek word translated forgive carries the idea of a release from some type of obligation. Amen. Most commonly, a financial obligation. Sa context, that's how Jesus most often illustrated the concept of forgiveness. Alam ko, matagal na ang iba sa atin na Kristiyano, pero marami pa rin hindi nakakasunod o nagpa-practice ng pagpapatawad. Paano ko malaman? Dahil may nakakarating pang problema sa akin. Hindi kayo nagpapatawad. Yung issue natin dito minsan ay dahil hindi lang kayo magpatawad, napakasimpleng solusyon, napakahirap gawin. Luke 7:41-42 sa New Living Translation. Then Jesus told him this story. A man loaned money to two people, 500 pieces of silver to one and 50 pieces to the other, but neither of them could repay. So he kindly forgave them both, canceling their debts. At saka ang tanong pa nga dito, who do you suppose love him more after that? No, sa dalawang taong nanghiram sa isang taong nagpapautang,
Ang isa ay umutang ng 500 denaryo at ang isa ay 50. Nang sila'y walang maibayad, pareho silang pinatawad. Or pareho niyang pinatawad sila. Ngayon, alin sa kanila higit na higit na magmamahal sa kanya? Alright, sa story. The moneylender chose to release both of the debtors from their very real obligations. No? So, pinalaya sila. Pinili ng tagapagpahiram na palayain ang dalawang may utang sa kanilang tunay na obligasyon. The money owed was not a figment of his imagination. Mga pirang inutang, hindi gawa-gawa lamang ng kanyang imahinasyon. Totoong nangutang sila, totoong pinalaya sila. Himay-himayin natin. Praise God. Ang nagpahiram, he had the legal right to be repaid. Di ba? Kung ikaw ang nagpahiram, may legal right ka na babayaran ka. Di ba? At ang tawag sa nagpahiram, innocent party. Inosente siya. The borrowers had a legal obligation to pay. Ang nanghiram, may obligasyon siyang bayaran. Ngayon, may kakulangan. May kapusan. There was a deficit between their debt and their resources. No, nagkaroon ng kapusan sa pagitan ng kanilang utang at kanilang mapagkukunan. Ibig sabihin, yung nanghiram, wala na siyang pagkukunan para ibayad sa kanyang utang. So anong rule of accounting, mga kapatid? Praise God. Ang rule of accounting kailangang balanse. Kung anong inutang, babayaran. Di po ba? Balanse ang, yun naman ang rule. The greatest misunderstanding about forgiveness is that it is simply overlooking someone else's transgression. Ang pag-unawa daw ng karamihan is, ay, baliwala na lang. Di ba? Overlook na lang yan. Ang pagpawawalang bahala. Sorry, I missed the words. Hindi pala baliwala, kundi pawawalang bahala na lang. No? Ang kanyang utang, pawalang bahala na lang. Pero ang katunayan, para mabalanse ang books, mga kapatid, someone has to pay. Ang katotohanan, kailangan may magbabayad. Dahil yung pinahiram, pinaghirapan. Amen. Yung pinaghirapan, yun ang bayad. Yung yan ang pinahiram, dapat bayaran. Di po ba? Praise God. Naintindihan? Are you still with me, mga kapatid? Because an offense always create an obligation that must be satisfied. Dahil ang pagkakasala o pagkukulang, mga kapatid, ay laging lumilikha ng obligasyon na dapat matugunan. When we forgive, okay, ito na ngayon, intindihin natin, mga kapatid. When we forgive, kung tayo daw ay magpapatawad, we acknowledge, number one, that a wrong has occurred. Diba? Number one, acknowledge natin na hindi talaga makabayad yan. At sa hindi pagbabayad, mali. Mali ang hindi magbayad ng utang. Hindi pwedeng, dahil sa Panginoon tayo, tama yan. No. Mali. Ang utang, alam niyo? Sa katunayan, hindi kayo makapasok sa langit. Totoo yan. Amen. When we forgive, number two, we recognize that there is an obligation for repayment. Yan, sinabi nyo lang, dapat bayaran. But when we forgive, ito yung pangatlo, yung una at pangalawa, expert na tayo dyan, naintindihan na natin yan. Sumasagot na nga kayo sa akin eh. Pero number three, yung hindi natin napipili. Hindi natin ginagawa. Number three, when we forgive, we choose to release our offender from that obligation and to cover the loss ourselves. Ako na lang magbayad, bigay ko na lang. Dahil ang pinaghirapan ko na, ibinigay ko sa kanya. Di ba? Pinaghirapan ko yun eh. Tinabi ko yun, para sa akin yun. Pero nang hiram siya, pinahiram ko, nung hindi siya makabayad, pinatawad ko, binigay ko. Nagagawa ba natin yan? Or
Saan ba yun ang address niya? Ano ba yung Facebook account niya? Sisingilin ko yan. I-post ko yan, marami siyang utang. Very basic yan mga kapatid. Pero kung hindi tayo maingat, yan ang sisira sa ating pananampalataya. At saka mangyari yan. At may pagsubok na darating sa buhay natin. Sabihin mo man, pastor ko talagang good ako dyan. Pero tingnan nga lang natin kung hindi kahiraman ng $10,000. Yung iba kinakatay. Dahil sa galit, dahil hindi magpapatawad, di ba? Kahapon, ni-remind ako ng taxi driver, sabi niya, dyan sa kondo na yan, dyan kinatay ang Pilipino. Doon sa Angmokyo, doon kinatay ang, dahil sa pera, dahil sa utang. Ang bottom line, dahil hindi nagpatawad. Pero malalaking example na yun. Pero may mga liit na example na siyang sanhi na hindi ka na makatulog. Hindi ka na makakain. Nangangayat ka na. Sumasama na ang iyong mukha. Hindi ka na malapitan. Hindi ka na mabati. Dahil hindi ka nagpatawad. Amen. Praise God. Totoo nga naman. Pwede naman natin sabihin kung may nagkautang sa atin, why should I have to suffer the consequences myself when there are many reasons why I shouldn't forgive my offender? Bakit kailangan ako lang ang magdusa? Hindi niyo ba naisip yan? I think naisip niyo na yan eh. Kaya nga hindi kayo makapagpatawad. Bakit kailangan ako lang ang magdusa ng mga kahihinatnan kung maraming dahilan? Bakit hindi ko dapat patawarin ng mga nagkakasala o nagkakautang na yan? Jesus' answers to Peter's question was about forgiveness anticipated such objections and offers us some compelling reasons to forgive. Itong sa Matthew 18:22, nagbibigay sa atin ng ilang matibay na dahilan para magpatawad sa isa't isa. Amen. Alright, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. 70 ulit na pito. 70 times 7. Praise God. Perhaps after a brief pause, to let the impact of this statement settle in the minds of his listeners, Jesus relates a dramatic and unforgettable story to drive his point home. Still, Matthew 18, verse 23, in New Living Translation. Kasi may mga, basahin ko kasi sa Tagalog mga kapatid, may mga English-speaking tayo na hindi makarelate. Kaya basahin ko sa English, sa New Living Translation lang. For this reason, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. In the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars. He couldn't pay, so the king ordered he, his wife, his children, and everything he had be sold to pay the debt. But the man fell down before the king and begged him, "Oh, sir, be patient with me, and I will pay it all." Then the king was filled with pity for him, and he released him and forgave his debt. So although the servant has absolutely no way to make even the smallest dent in such a huge debt, he begs for just a little more time to try. What a pitiful sight to see him groveling before the king. And what a beautiful thing the king did, because he felt compassion for the man. This is a perfect illustration of forgiveness. The servant owed very real debt to the king. The king had very right to expect repayment of the debt, but the king voluntarily released the servants from his obligation and covered the loss himself. Ang hari ay kusang loob na pinakawalan ang alipin mula sa kanyang obligasyon at tinakpan ang pagkawala ng kanyang sarili. Now, to understand better what forgiveness is, there are some equally strong reasons why I should make a choice to take the initiative and release my offender.
Amen. So ito na ngayon. These are now the 4 reasons why I need to forgive. Number 1, forgiveness is often the only way to settle a debt. Ang pagpatawad ay kadalasan ang tanging paraan upang mabayaran ang isang utang. Amen. Pero take note, sinabi ko kanina, praise God, pipiliin natin yan. It is a choice, no, to take the initiative to release. Realistically, what alternative to forgiveness did the king have? Ano pa ba ang opsyon ng hari? Kung naghingi ng more time pa, naghingi ng nagpakumbaba yung lumapit sa kanya. Wala namang ibang opsyon ng hari, di po ba? May ba siyang opsyon? He didn't have to release the slave, but would the slave's imprisonment have resulted in even $1 returning to the king? Ang iba sa inyo, tulog na. I lost you already. Nag-English kasi ako nung matagal eh. Ganito mga kapatid, nagkautang ng ilang milyon dolyares. Kung ipakulong ko, sabi ng hari, kung ipakulong ko yan, may ginansya ba ako? Tutubo ba ang 1 milyon na hiniram? Wala rin. So walang opsyon ng hari kundi magpatawad. Iba? Kasi kung ipakulong niya yan, ibinta ang mga wala rin. Siguro hindi pa maibalik yung 1 million, kulang pa rin nga eh. Praise God. The king was smart enough to realize that he was holding a debt that was uncollectible. No? Dahil ibigay niya na, uncollectible na, hindi na niya mababawi. Praise God. Many people struggle with offering forgiveness because they are unaware that they are holding a worthless debt. Amen. Pakiulit, Pastor. Walang halaga yung utang. Pinaghirapan ko yun. Sinabi lang natin kanina. Praise God. Pero, kapatid, ang hawak mo na ngayon dahil wala siyang ibabayad, ay wala nang kakwintang-kwintang utang. Praise God. They mistakenly believe that there is some payment they can extract from their offender that they will compensate for the loss. Understandably, they want vengeance. Actually, ang kumikilos dyan kung bakit ka naggagalaiti mga kapatid, na hindi ka na makatulog dahil gusto mong gumanti. You want vengeance. The truth is that very few sinners have the resources to pay for their offenses. Baliktarin natin. Amen. Tayo naman nagkasala sa Diyos. Sige nga, may kakayahan ka bang bayaran yon? Kung maghiganti ang Panginoon, saan ka kaya pupulutin? Praise God. May quote dito mga kapatid, isa sa Prime Minister sa India, sabi niya, an eye for an eye, a tooth for a tooth, cannot sustain itself forever. Dinugtungan pa niya, ultimately, both parties end up blind and toothless. Yeah? An eye for an eye, a tooth for a tooth cannot sustain itself forever. Ultimately, both parties end up blind and toothless. Suddenly, Jesus' seemingly outlandish solution of turning the other cheek, di ba? Yun ang sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo ang kabila. Di ba? More reasonable yan. Sabihin mo sa katabi mo, more reasonable yan. Because Jesus understood that forgiveness is sometimes the only way to break the endless cycle of hurt and unfairness. Ang pagpapatawad ay tanging paraan para maputol ang walang katapusang pagpapaulit-ulit na sakit. Amen. O pananakit, mga kapatid. Praise God. At kawalan ng katarungan. Praise God. So the only solution is Amen. Amen. Number 2, forgiveness frees us
to get on with our life. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin upang magpatuloy sa ating buhay. The king was also smart enough to realize that he had too many responsibilities to allow himself to be distracted by one slave's obligation. Diba? Marami pa tayong importanteng bagay na gagawin. Isa-isang utang lang. Sinimangutan mo ang lahat sa grupo mo, sa district mo. Di ba? Isa lang kaya nagkakautang. Isa lang ang may... Bakit dinamay mo ang iba? Bakit na-distract ka? Praise God. Hindi ka makapagpatuloy sa Christian life mo dahil lang sa dyan, mga kapatid. Salamat sa Diyos, pinatawad tayo ng Panginoon. I mean, si Sister Maria, mga kapatid, praise the Lord, napunta siya sa Indonesia. Amen. Kung hindi siya pinatawad ng Diyos, may ministry ba siya ngayon? Tayo din, mga kapatid. May ministeryo ba tayo? May tawag nito? May magagawa ba tayo kung hindi tayo pinatawad ng Panginoon? Wala, mga kapatid. Wala tayong magagawa. Praise God. Bawat isa sa atin, hindi lang yung may mortal sin. Yun kasi sasabi ng iba, mortal sin yan, hindi mapapatawad yan. Venial sin yan, kaunti lang yan, kayang patawarin yan. Praise God. Pero sa mata ng Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. At kailangan ng kapatawaran. Kailangan natin matanggap ang pagpapatawad na ang Panginoon lamang ang makapagbigay, mga kapatid. Praise God. Sometimes the only sensible option is to cut our losses rather than risk needless preoccupation with a hopeless situation. Hopeless na yan, nabudol ka na. Wala ka nang magagawa. Tinangay na ang iyong pinaghirapan. Tinangay na ang iyong pera. Dahil sa katangahan mo rin kung minsan. Pasensya na, mga kapatid. Bato-bato sa langit. Tapos natangay na yun, ano ka pa? Galit ka pa sa mundo. So why should the king spend every waking moment checking with the royal bookkeeper and neglect the rest of his kingdom duties? Isa lang naman yun. Pero palagi ba siya doon sa kanyang treasurer o sino nakabayad na yun si ano? Wala. Praise God. Hindi niya priority yun. Amen. Dumaan na yun sa buhay niya, mga kapatid. So sabi niya, it is wise. Everybody say, it is wise. To go on with your life. Just forgive, mga kapatid. Di ba yan nangyayari sa buhay natin, mga kapatid? Praise God. Many situations arise in life where we are much more concerned about some obligation to us than they are. But if we hold on to the offense, we in effect become emotional hostage to our offender. Kaya nga, kung wala na sila dito, huwag mo nang sundan sa Facebook. Hostage ka, ano bang sasabihin nila? Check ko ang Facebook, ano bang chismis nila doon? Ano bang update? Kung totoong nagpatawad ka, wala na. Dahil you need to get on with your life. On with the purpose in your life. Get on with your mission. Mas mabuti pang mag-ipon, brother Christian. Di ba? Ipon na naman para makasama sa susunod. Pag-ipunan. Kaysa naman na ipahiram. Pasensya naman kapatid, nadadala ko minsan. Kaysa naman na iba ang nakatuon, hindi ka na makapag-ipon kasi iba ang nakatuon. Alam mo ba yung ibang manghihiram? Sabi nila, babayaran kita kung pahiramin mo ako ulit. Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Sabi niya, this time na lang. Pahiramin mo ako, ang negosyo ko lalago. In your dreams. Amen. So huwag na, mga kapatid, focus na. Huwag ka na mag-focus sa kanya. Hayaan mo na yon. Sabihin siya, maghiram pa siya ulit. Huwag na, tapos na ako sa iyo. Iba na naman. Diba? Para hindi ka ma-hostage doon, mga kapatid. One of the best reasons, sabi pa nito, may isang, sa mga kapatid, isang stand-up comedian. Sabi niya, I've had a few arguments with people.
but I never carry a grudge. You know why? While you're carrying a grudge, they are out dancing. Dala-dala mo yung grudge, pero sila masaya ang buhay nila. Amen. Ikaw lang dito ang naggagalaiti. Ikaw dito ang nahihirapan na kung Biyernes Santo palagi ang mukha. May Resurrection Sunday. Magpatawad ka, that's Resurrection Sunday. Amen. One of the best reasons for forgiving someone is not what it does for them, but what it does for you. Ang isa sa mga pinakamahusay na dahilan para sa pagpapatawad ng isang tao ay hindi kung ano ang magawa nito para sa kanya. Magpatawad ka para kung ano ang magawa nito para sa iyo. Praise God. Kung nahawakan mo bigla ang ahas, bigla. At bigla mo ring itinapon. Masasabi mo na tinulungan mo ang ahas, di ba? Pero mas lalong masabi mo na natulungan mo sarili mo. Dahil ahas yun eh. Mabuti na lang itinapon mo. Nakaligtas ang ahas, iligtas ka rin. So kung nagpatawad ka sa utang, mga kapatid, niligtas mo lang siya sa kanyang obligation, pero ligtas ka rin sa emotional hostage niya, mga kapatid. Hebrews 12:1, akala niyo wala sa Bible, nandyan. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat. Yan, pabigat yun. At ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Pangatlo, dahil wala na akong oras, mga kapatid, forgiveness is an antidote to needless suffering. Ang pagpapatawad ay isang lunas, mga kapatid, sa hindi kinakailangang pagdurusa. Matthew 18:28 to 35. Tapusin natin ang mga kapatid, ang Matthew 18. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000. Kanina million, di ba? He grabbed him by the throat and demanded instant payment. His fellow servant fell down before him and begged for a little more time. Parehas. Okay? Naghingi rin ng tawad. Sabi dito, be patient and I will pay it, he pleaded, but his creditor wouldn't wait. He had the man arrested and jailed until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him what happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, you evil servant, I forgive you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you? Then the angry king sent the man to prison until he had paid every penny. That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters in your heart. Did you notice, mga kapatid, ang dinagdag ng Panginoon sa story na ito? That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive. The laws of God decree that those who refuse to forgive in their own private torture chamber, sentencing themselves to a lifetime of needless pain. John MacArthur, mga kapatid, a preacher, observes, sabi niya, unforgiveness is a toxin. It poisons the heart and the mind with bitterness, distorting one's whole perspective on life. Ang hindi pagpapatawad ay isang lason
Nilalaso nito ang puso at isipan ng kapaitan na binabaluktot ang buong pananaw ng isang tao sa buhay. He continues, anger, resentment, and sorrow begin to overshadow and overwhelm the unforgiving person. Ang galit, hinanakit, at kalungkutan ay nagsimulang lumalalim at bumabalot sa taong hindi nagpapatawad. A kind of soul pollution that inflames evil appetites and evil emotions. Isang uri ng pollution sa kaluluwa na nag-aalab ng masasamang gana at masasamang damdamin. The Bible's term for unforgiveness is bitterness. Totoo yan mga kapatid. Naging mapait ang iba dahil hindi sila nagpapatawad. Amen. Praise God. The Greek word translated bitter comes from the word meaning sharp or pointed. Just as there are certain tastes and smells that are sharp to the senses, all of us can recall offenses committed against us that may have occurred years ago, but still hurts us when we turn them over in our mind. Diba? May mga maalala tayo kahit nung bata pa nga tayo eh. Trauma, sabi nila. Amen. So don't risk poisoning your life by holding on to a grievance. Alam niyo ba mga kapatid, dapat magpatawad tayo. Amen. Praise God. Huwag ipagpasapalaran ang lason ng inyong buhay sa pamamagitan ng paghawak, mga kapatid, ng isang karaingan, grievance. Lalim sa Tagalog, no? Hebrews 12:15, looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Pakiingatan ninyo na baka ang sinumay mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Will you stand, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. With every offense comes a choice. Repeat after me. With every offense comes a choice. We can hold on to that offense and become bitter, or we can release the offense and become better. Amen. Praise God. Hallelujah. At ang pang-apat, mga kapatid, forgiveness is the obligation of the forgiven. Sino ang pinatawad ang kanilang mga kasalanan? Amen. Ang pagpatawad daw ay obligasyon ng mga pinatawad. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So mga kapatid, anong gagawin natin? Amen. For some, the greatest hindrance to receiving anything from God is their unwillingness to forgive to those who have wronged them. So ang gagawin natin mga kapatid, praise God, sa ating closing, itaas yung inyong kamay. Isa lang muna. Tapos iganon nyo mga kapatid. Tapos isipin nyo na ang lahat na nakakasala sa iyo, naka-offend sa iyo, nakautang sa iyo, nandyan sa kamay mo ngayon. And then, itiklop mo ang iyong kamay mga kapatid. And then mag-pray tayo, and then i-release natin yan sa Panginoon. Panginoon, hawak na hawak po namin, Lord Jesus. Mga alaala, O Diyos, mga sakit na aming nadanas, kalupitan, Lord God, hindi alam kung saan nanggaling sa pamilya, sa kaibigan. Abuso, Panginoon, abuses, O God. Hallelujah, hinahawakan namin ngayon, Lord God, simbolo, Lord God, ng mga bagay na ito, Lord, at itinataas namin sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magpatawad. Utang man yan sa pera, utang, Lord, na loob. Utang man yan, Lord God. Hallelujah.
ng mga nagawa sa amin na hindi maganda. Lord, sa relasyon po namin bilang pamilya, bilang anak at magulang, magulang at anak, magkakapatid, kamag-anak, Lord, kapitbahay, asawa, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Narito, Panginoon, ma-employers, offense man yan, boss offense. Hallelujah, Jesus. Lord, binibigay namin ito sa iyo sa oras. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. You and you alone can make all things beautiful in our lives. You alone, sa iyo lamang kami nagkakautang ng loob, Panginoon. Lord, kung may nagawa mang magandang bagay ang ibang tao sa amin, nanggagaling yan sa iyo, Lord God. Help us, Lord, to not behold hostage. Hallelujah, sa mga magandang bagay din na nangyari sa amin, but with evil intent, Panginoon. I pray, Lord God, that we will release it to you, Lord, in Jesus' name. Sige mga kapatid, hallelujah, itapon natin yan pataas sa Panginoon. Ibuka natin ang ating mga hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah, I recognize that I need to forgive. I will forgive. I choose to forgive. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, the altar is open, mga kapatid. Spend time with the Lord. Hallelujah, sa aming mga first-time guests. You are welcome to come forward. We want to pray for you. If you have not received the gift of God, which is the Holy Spirit, the Holy Ghost, we want to pray for you.